Ako nga pala si Sorjan. Ngayon nga ay nandito tayo sa Makunako ni Isabela. At for today's video ay magluluto tayo ng sweet and sour na maya-maya. At nakahuli ng maya-maya ang kaibigan kong mangingisda sa Pacific Ocean. Nang makita ko nga ang isda niyang huli na maya-maya ay kaagad ko itong binili. Tumitimbang nga pala ang ganito kalaking isda ng 3.5 kilos. At ang presyo nito ay 180 per kilo. Pinili ko na nga ang isang buo dahil di naman pwedeng bilhin ng kalahati. Tinala ko naman ito agad sa aming bombahan para agad namang malinisan. Pero bakit kasi may dishwashing liquid dyan? Sakto na siguro yung ganito kalaking isda para sa aking unang panghapunan. At sinimulan ko na nga itong kaliskisan. Medyo mag-ingat-ingat lang sa pagkakaliskis ng ganitong isda dahil may mga parte siyang matatalas. Medyo mahirap nga ang kaliskisan ng ganito kalaking isda dahil kung anong laki ng isda, ganun din kalaki ang kanyang mga kaliskis. At tinanggal ko na rin nga ang hasang ng ating maya-maya. At sa pagtanggal pala ng hasang, mag-ingat-ingat din, baka masugatan din ang inyong kamay. At yan nga, natanggal ko na. Sa akin, okay lang din na masugatan ang kamay ko, wag lang ang puso ko. Yara! Bumanat na naman. Yun nga, tinanggal ko na rin ang isa pang hasang sa kabilang panga niya. Halos pumasok na nga ang buong kamay ko sa loob ng panga ng isdang ito. Medyo nahirapan nga ako sa pagtanggal ng hasang ng isdang ito. Pero kailangan kong magtiyaga para malaga ko siya. At sa wakas, after 10,000 years, natanggal ko na rin ang hasang. Sunod ko naman at tinanggal ang mga palikpik nito. Medyo may katigasan nga rin ang mga palikpik ng isdang ito. Kaya medyo nahirapan din ako sa pagtanggal. At pagkatapos, gamit ang aking sandpacto ay ipa-fraction ko ang ating isda. Minsan talaga parang lang akong tanga. At hinati ko lang nga sa dalawa ang ating isda. At yung buntot nga muna ang aking lulutuin. Tapos yung ulo sa next life na natin lulutuin. Ayon nga sa mga kasabihan ng matatanda, huwag palaging ubos biyaya. Kailangan mo rin magtabi para sa next life. At pagkatapos ko nga ma-fraction ng even ang ating isda ay hinugasan ko agad ito ng tubig na galing pang Pasig River. Pagkatapos nga ay namili na ako ng mga requirements kay Ate Ligaya. Nagkulang pa nga ang pera ko ng pambili ng mga requirements. Pero sabi niya hayaan ko na lang daw. Tawad na lang daw yung kulang. Salamat po Ate Ligaya. At pagkatapos nga sisimulan na natin maghiwa ng mga requirements. Una ko nga hiniwa ang carrots. Hiniwa ko lang ang ating carrots ng maninipis na hiwa para mas mabilis siyang maluto. At pagkatapos nga natin hiwain ang ating carrot ay susunod naman natin ang ating sili. Yung siling pangsigang nga pala ang ginamit ko dito dahil walang mabiling bell pepper, pero mas mainam kung bell pepper ang gagamitin nyo. Limitado lang kasi ang mabibiling ingredients dito sa Makunakon. Saka dahilan ng malayo ito sa mainland. At hiniwaan ko nga ng bahagya ang ating isda para pag prinito natin siya ay maprito pati hanggang sa loob. At para magkaroon din ng magandang texture pag prinito na natin ito. Syempre sa pagluluto kailangan din natin lagyan ng art. At ganun din nga ang ginawa ko sa kabilang side ng isda para maluto siya ng parehas. Kung magluluto pala kayo ng ganito, bahala na kayo kung anong discarding hiwa ang gusto nyo. Basta ako ganitong hiwa ang gusto ko. Kanya-kanyang diskarte lang yan sa pagluluto. Ang importante, maprito nyo ng maayos ang isda. Syempre, sa ating mga Pilipino, hindi mawawala sa pagluluto ang bawang. Kaya nagpitpit na rin ako ng bawang. Pagkatapos ko nga itong pitpitin, ay chinap ko lang ito ng bahagya para mas lumabas ang aroma niya pag iginisa na natin. Syempre, hindi rin mawawala ang ating pampautok, ang sibuyas. Tapos, hiniwa ko ito ng medyo malalaki. Sa ganito kasing luto, mas gusto ko medyo malalaki ang hiwa ng sibuyas. Masarap kasi pag medyo nakakagat mo ang sibuyas pag kumakain ka na. Pero bahala na rin kayo kung gusto nyo tadtadin pa ang sibuyas. At naghanap na rin nga ako ng mga boulder sa paligid ng aming bakuran para gawin nating kalan. Medyo mababang kalan lang pala ang gagawin ko para makontrol natin ang apoy. Kasi kung mas mataas ang kalan na gagawin natin, mas malaki ang apoy. Baka masunog
itlog lang ang ating lulutuin. At para makatipid na rin sa panggatong. At napagtripan ko nga gawing panggatong ang bakod ng kulungan ng pato namin. Kasi wala naman na itong pakinabang dahil wala na ang pato namin. Kaya mas minabuti ko na lang gawin itong panggatong para mapakinabangan. Tapos binali-bali ko na nga ito na sakto sa sukat sa kalan na ginawa natin. Medyo madali na lang nga itong baliin sa kadahilan ng marurupok na ito. At sinet up na nga natin ang mga panggatong na kinuha natin sa ginawa nating kalan para makapagsimula na tayo sa pagluluto. Pagkatapos nga natin set up ang ating panggatong ay agad naman akong nagpanigas ng apoy at sinalang ko na rin ang ating kawali at sunod nga nilagay ko ang ating mantika. Medyo dinamihan ko nga ang mantikang nilagay ko para maprito ng maayos ang ating isda. Pagkatapos ko nga painitin ang mantika ay isinalang ko na ang ating isda at antayin lang natin na maprito ito sa texture na gusto natin. Pagkatapos kong iprito ang ating isda ay iginisa ko na ang ating bawang at sibuyas. Igisa lang natin ito hanggang sa lumabas ang aroma. Pagkatapos ilagay na natin ang ating Del Monte pineapple juice. Ilagay na nga natin ang ating Jofran sweet chili bell pepper. Pag nagluluto nga ako ng sweet and sour, ito ang ginagamit ko dahil pang sweet and sour na ang timpla nito at mag-a-adjust ka na lang sa gusto mong timpla. Naglagay rin nga ako ng Silver Swan soy sauce para pandagdag ng contrast ng ating sauce. Kung maglalagay kayo ng toyo sa inyong sweet and sour, bahala na kayo kung gaano kadaming toyo ang ilalagay ninyo hanggang sa masatisfied kayo sa contrast na gusto nyo. Tapos isunod na nga natin ang ating carrot. Antayin nga lang nating bagya itong maluto at isunod na nga rin natin ang ating sili at bagya nga rin natin itong lulutuin. At pagkatapos nga nating mailaglag lahat ng ating requirements ay imekes-mekes na natin ito. Pagkatapos nga nating maluto ang ating sauce ay magpi-plating na tayo. Ilagay nga muna natin ang ating prinitong isda at dahan-dahan nga nating lagay ang ginawa nating sauce. Iniwalay ko nga pala ang ating sauce para manatila ang consistency ng crispiness ng ating pritong isda. At nagdagdag na rin nga tayo ng pineapple slice para complement sa lasa ng ating sweet and sour. At yan, luto na ang ating sweet and sour na maya-maya. Talat!